nawala ako. Ayun. Hello po sa inyo lahat. Magandang araw po. Ako po si Banat Bay. Ito na, simulan na kagad natin. Manatan na. Ang aga mo naman, Banat Bay. Bakit ka masyadong maaga? Wala lang, trip ko lang. Bakit ba? Masama bang mag-aga? Meron bang batas? Meron ba tayo sa konstitusyon na bawal mag-live ng maaga si Banat Bay? Anyway po, hello po sa inyo lahat. Tama po kayo, ngayon po ay live at ngayong oras na to ay 7:54 ng gabi. Di ba? Konting live lang. Wag naman kayong pa-live lang ng onte. Okay lang ho ba? Pasensya na sa mga nasabayan natin ng live ngayon Pagpasensya nyo na ha. Hindi naman po required na pumunta kayo dito. Kung ayaw ninyo, okay lang naman. Ngayon pa man, sa mga nagpunta ay I appreciate it so much. Appreciate ko yan. Anyway, ngayon po bago tayo kasi hindi ho tayo sigurado mamaya, medyo alam mo naman late tayo. So maganda na may maaga tapos may late din, di ba? So lahat na. Kasi alam mo, ang dami na akong mga issue sa lipunan na natatabunan dahil nga po ang topic natin ngayon dahil sa mga araw-araw na ito ay patungkol kay SMNI at Pastor Kibuloy. Alam naman po natin kasi may mga nagtatanong, sabi, bakit puro Pastor Kibuloy, Pastor Kibuloy? Ang nire-reactionan nyo mula nung kayo ay nagpunta sa kingdom. Hindi ho. Matagal na ho ako nagpa-Pastor Kibuloy. Matagal na pong topic yan since nagsimula ho yung panggigipit sa SMNI. At magnanimo salamat po. Marami na ho tayong tinapik dyan. Even before, i-rewind nyo. Tingnan nyo yung aking mga video. Marami na ho tayong topic patungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Bago pa ho tayo umakyat dyan sa Davao. Bago ho tayo pumunta dyan sa Davao. Kaya nga po hindi lang ho ito ang dahilan kung ba't tayo nagdi-discuss tungkol kay Pastor. Kaya lang, dahil nga po ito ang trending ngayon, ito po yung laman ng balita, hindi naman natin ginusto, magbago sila ng balita, magbabago rin tayo ng reaction. Hindi naman po tayo katulad ni Attorney Libayan, na araw-araw na lang anti-tulpo. Kahit wala ng balita kay Tulpo, si anti-tulpo siya. Hindi rin naman tayo katulad ni itong kalbong na araw-araw na lang gumagawa ng imbento patungkol laban kay Pangulong Duterte. Tayo po ay nagre-react sa lahat ng issue ng lipunan. Nagkataon lang, etong mga nakaraang araw, puro po ang topic kahit sa mainstream media ay ang patungkol sa SMNI at kay Kibuloy. Okay? So ito na nga, hindi natin na-discuss to baka sabihin naman itong mga kasamaan kong vloggers, ba't mo naman di-discuss yung pagdalaw natin dun? Hindi. Kaya nga di-discuss natin ngayon. Hindi kasi alam mo, yan ang isang tanong ng mga ilang ating katulad doon sa politiko. Sino nakapanood dito ng politiko? Politico Scoop. Na in-interview po tayo ni kagalang-galang na mga media at sinabing tinatanong nila bakit vloggers lang ang naimbitahan, wala bang media doon, ganyan-ganyan. Simple lang naman po ang sagot dyan. Alam nyo, yung issue ng SMNI at kay Pastor Kibuloy, matagal na pong nasa news. Pero ang lahat ng lumalabas tungkol sa news ay yung side lamang ni Ontivirus. Lahat to ng lumalabas doon puro lamang kung ano yung papabor doon sa mga reklamador at saka mga epal na mga congressman at saka itong si Ontivirus. So puro lahat yun doon. Kaya nga mukhang siguro lang ito nagtiwala si Pastor Kibuloy at si Pangulong Duterte sa mga vloggers. Alam nyo, na-discuss po namin yan Na-discuss po namin, nabanggit nga po namin na talagang na-observe din ni Pastor at ni Presidente, ni Tatay, na tila ang media ay tahimik sa issue tungkol dito sa SMNI. Kasi kung maaalala ninyo, nung panahon na inaano po ang ABS-CBN, lahat po ng media ay nagsama-sama upang ipagtanggol ang ABS-CBN. Hindi man sila pabor dito, dahil nga sa kalayaan ng pamamahayag, ito'y kanilang pinagtanggol. But this time, wala hong nagtanggol sa SMNI.
na alam naman natin sinusupil talaga ang kalayaang mamahayag, di ba ho? Kasi kung ang sinasabi ho nila may fake news, halimbawa si Ka Eric at saka si Badoy nag-fake news, daw di umano, di sana kasuhan na lang nila si Badoy at saka si Ka Eric. Kasi tandaan ninyo, meron tayong batas about fake news o false news, ika nga. Meron tayong batas laban dyan eh. Bakit hindi ho nila kasuhan yon? Tama, mali. Bakit ang pinuntirya nila ay buong SMNI? Naintindihan ho natin? Pwede naman po silang kumaso doon sa ilang broadcaster kasi ano naman ho yan, matik sa media yan, di ba? Na wala naman pong pananagutan, may disclaimer tinatawag. Walang pananagutan ang mga opinyon ng mga broadcaster o ang istasyon. Ika nga. Meron tayong ganun. Sa lahat ng istasyon may ganyan. Bakit dito halos nilahat na ho nila? Yun o ang tanong dyan. So, magtataka ka talaga. Ito ay talagang sa press freedom mo ng SMNI. Napakalinaw pa sa sobrang linaw ho niyan. Ngayon, siguro, because of that, nagtiwala ho ang ating dating presidente at si Kibuloy sa mga vloggers. So, naimbitahan nga po yung mga vloggers. Honestly, hindi ko kabisado. Ito para ho lang sa kaalaman. Yung mga kasamahan ko ho doon, hindi naman sa pero hindi ko po sila masyadong alam kung ano yung kino-content nila. Actually, ngayon ko lang nga narinig yung isa doon, yung si niloko ko pa nga si Pambansang Loyalista. Pambansang Loyalista, I love you. Kasi bigla siya nagpa-picture kay Pangulong Duterte. Sabi ko kay Pangulong Duterte, wag yan Pangulong Duterte, budol yan. Tanso yan, sabi ko. Joke lang naman yun, joke lang. Nagbago na daw si Pambansang Loyalista. Pero dating loyalista yan. Alam niyo, hindi ko kami magkakakilala. At sa katunayan, kahit si Mark Lopez na naandun, hindi ko rin alam na naandun siya. Si Attorney Trixie, hindi ko rin alam na naandun siya. Doon na lang kami nagkita-kita. Wala hong, di ba kasi, ang laging iniisip kagad nila, kinukumpasan kami, ganun-ganun. Wala hong kumukumpas sa amin. Wala hong pagkatapos nung aming dinner, wala hong sinabi, ganito kwentuhan natin Ganito tayo ito direksyon natin Wala hong ganun. Kanya-kanya hong tanong, kanya-kanyang hindi ho planted, walang di ba nauna si Pastor Kibuloy na dumating. Nag-uusap kami, kumakain kami. Wala hong binigay sa amin, ito lang ang pwede niyong itanong Walang ganun. Talagang it was 9 to 3 a.m. Inorasan ko ho yun. Actually, 9 si Pangulong Duterte dumating, 9 o 9:30. Pero 7 o'clock, naandun na ho kami. Nandun na ho rin si Pastor. So imagine niyo 7 to 3 a.m. Nagsama-sama kami. Lahat ng pwedeng itanong mo kay... hindi pala kay Mali. Tanong mo kay Kibuloy. Yun. Munti ka ko na sabihin, itanong mo kay Soriano. Magkaiba pala yun, magkaiba yun Huwag yun ang inaano si Brother Eli. Ay, alam niyo namang hindi sila magkasundo ni Pastor Kibuloy Hindi, kasi, totoo naman Actually, yun nga yung mga isa pang gusto kong itanong kamusta na po kayo ni Nagkasundo po ba kayo ni Brad Eli? Bago siya pumanaw. Hindi kasi, sinubaybayan ko yung debate nila Sinubaybayan ko. Wala naman akong kinakampihan. Sinubaybayan ko lang yung talaktakan nila. Anyway, eto na nga. Simulan na natin. Mag-react lang tayo sa balitang inalabas ng SMNI tungkol dito sa mga, ewan ko ba sino ba ito, mga vloggers ito? Ang papangit. Sa gitna ng kabi-kabilang alegasyon at kasong kinakaharap ni Pastor Apollo C. Kibuloy ngayon, binuksan sa mga vlogger ang mga compound ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, upang mabigyan sila ng pagkakataon na magsuri ng personal ukol sa mga issue. Sabi nito, sorry Pinaunlakan ni Pastor Apollo ang mga ito na maglibot. Sabi nito isa, sorry pero alam mo ba, napaniginip ako sa'yo, promise. Ikaw kasing araw-araw. Ang sarap na mapakinggan yan. Anong ginagawa natin sa panaginip? Siguraduhin mong maayos yun nakagalang-galang ako Huwag nyo akong panaginipan ng hindi maganda. Pero at least yung panaginip nyo, sweet dreams yung.
Pero pag sininyo na panaginipan nyo, bangungot yun. Sigurado ako. Magtanong na impromptu sa mga full-time miracle workers, saksihan at suriin ang kani-kanilang pamumuhay sa loob ng mga O, ang pogi nito. O, sino ba to? Ang pogi-pogi nito. O, sino ba to? Ah, hindi ho vlogger yan. Isa ho yan sa mga manggagawa ng KOJC. Na ang bait-bait po niyan, tao na yan. Yan ho ang sumundo sa atin sa airport. Ang bait-bait po niyan, tao na yan, ha. Maraming po salamat, sir, ha. Hindi ho na po ako nakapagpasalamat ng time team mula sa aking puso. Maraming salamat sa iyong ang organisadong pag-imbita ho sa amin. Salamat po, sir. compound na ito. Una na lang nilibot ang kasalukuyan pang ginagawa na sa Oh, grabe yun, oh. Oh. Alam mo, ang ganda niyan. Ito, ha. Yan. Agila yan. Pakpak daw ng agila yan. Alam mo, yung bawat meron dyan sa harap ng kingdom, meron yan simbolismo. Ito, pakpak yan ng agila. Ganyan, ganda. Pati yung kulay, simbolo ng kingdom, yung kanilang church. At yung kahit yung mga ginto, yung kulay ginto, yan ho, ay may simbolo ho. Kaya bawat struktura dyan ay may simbolo. 25,000 seating capacity. Ayan, grabe ho yan. Ang ganda. Alam mo, ito wala hong biro. Wala hong biro talaga. Nakakainggit. Ito, seryoso ako. Nakakainggit. Alam nyo kung bakit? Sasabihin ko na ho sa inyo ito kasi naalala ko nung panahon na nandun ako sa una kong ina-attend ng church. Pangarap po nila magkaroon ng isang malaking church building na hindi na natupad. Hindi na tumaas. Hindi, sakto lang. Hanggang 3rd floor or 4th floor lang ata. Hindi ako sure. Pero ang pangarap nila ay mataas na mataas. Kaya nga nung nakita ko to, alam ko yung yung paghihirap ng bawat kapatiran ng Kingdom of Jesus Christ, kung gaano kahirap ang magtayo ng ganyan. Hindi ho biro yan. First class mula sa carpet, mula ho sa, kaya nga I'm looking forward dun sa opening nito. Yung talagang meron pa silang VIP area dyan na kung saan yung kanilang guest ay siguro yung mga kung sino man yung special guest nila ay doon, carpet. Alam mo, naalala ko dito? Eto ang naalala ko dito, yung tawag dito, yung sa Dubai. Di ba? Ito, alam mo yan ng mga, sino dito mga taga Middle East, specifically sa Dubai. Di ba ang Dubai mahilig sa ganyan? Yung grande, yung itsura niya, wow, di ba? Kasi ako nakapunta na ako dun sa yung 7-star na nakapasok ako doon sa kwarto. Tinur ako doon. Yung Burj Khalifa ba yun? Yung 7-star na hotel, tama ba ako? Napuntahan ko yung loob. Elegante. Alam mo itsura ng loob nung Burj Khalifa na yon? Parang ganyan. Ang ganda ho. Kaya nga alam mo, nakaka-proud. Sobrang nakaka-proud na meron palang mga tao na ekscelente magtrabaho. Yun lang. Gusto ko lang sabihin kasi ako, more than mga taga KOJC ang nagtrabaho niyan. More than that, is I'm proud na meron tayong ang Pilipinas may ganyan. Kasi itsura pa lang ng mga, alam naman natin, hindi na ako magbabanggit o manlalait ng ibang mga lugar, okay, na dinadausan ng concert dito. Hindi ho ganyang elegante. Parang it's like a building na may upuan, ganun. Ito ho, elegante. Chikay, salamat po Sobrang elegante po talaga ng itsura niya. Ang laki ng telebisyon. Gusto ko nga maglagay ng kama sa harap Diyan, meron akong video dyan na umupo ko dyan sa harap, humiga. Tapos manunood sana ako. Sabi ko, pwede ba lipat nyo sa Netflix to? May pinanonood akong series dyan Malay nyo, pagtapos ng series na yun, maging presidente ako. O kahit man lang senador o congressman, malay nyo. Diba? Malay nyo, managinip si Pastor Kibuloy. Banatbay, napanaginipan kita. Mahilig man naginip si Pastor Kibuloy. Yun, doon na panaginipan yung pagkapanalo ng presidente. Marami yung vision si Pastor Pastor, baka gusto mo ko isama sa vision mo. Biro lang, Pastor City na KJC Kingdom. First time ko makapasok kagabi, doon. Grabe ang laki Hindi si Dada Ang laki talaga niyan. Kingdom. Yung kabis. Oy!
Ay, sino naman yan? Ang init-init, naka-Amerikana kang animal ka. Siyempre, postura pa rin. Kahit yung kilikili ko niyan, tumutulo na. Oh, hindi ko nila alam ha. Medyo mainit kasi, di pa naman bukas ang aircon yan eh. Mainit to ng konti dyan eh. Mahangin, pero medyo mainit-init. Oh, naka-Amerikana ako, pinanindigan ko yung Amerikana ko. Oh, ako si Banat Bay na Amerikana. Di nila alam yung kilikili ko niya, natulo na. Oh, parang Sacho ang datingan eh, di ba? Hindi, natutunan natin yan sa mga Hapon eh. Kailangan laging postura. Nire-represent mo ang mga banateros. So, kailangan datingang ano ka. Diba? Hindi naman kasi sinabi. Alam mo, syempre, connotation ko, sanay tayo sa church. Syempre, pag church, kailangan ng punta mo, nakapustura ka, di ba? Oh, sabi, itutur na namin kayo. Syempre, nakapustura akong gano'n. No? Lakad-lakad ako. Pambirang buhay to. Ang init niya, no? Saya pa abi-abi, no? Yung pag-welcome, pag-salubong sa amin ng mga tao, ramdam namin ba na itong mga taong ito mabubuti. So ito ang mga itinuro sa kanila ni pastor, no? Grabe ang ganda ho niya, no? Pinakita pa ho sa amin yung mga loob-looban kung saan pwedeng tumakas. Hindi man ang papanood mo sa pelikula, di ba? Pagka may presidenteng nagsalita, biglang meron ng ganap na hindi maganda. May tatakbuhan ka, papababa, pailalim, tas lalabas ka sa labas sa McDonald's na. Nagawa nitong mga tao ito, dahil mula sa turo ni pastor, maaaring ganun din, mas higit pa ang kabutihan ng... Ito, si pambansang loyalista. Ito, dating tanso to eh. Hoy, pambansang loyalista! Hello lang, hello. Sundan natin yan, follow din natin, follow. Basta pag nagbago ka, lagot ka sa akin ha. Pag ikaw bumalik doon sa dati mo, makakatikim ka ng hindi magandang ano. Pero ngayon, bati-bati tayo. We love each other. Tao ni pastor, kaya ko siya sinuportahan. Sa kasunod na araw, umakyat sila sa Covenant. Ayan, alam mo, hindi ako nakapunta dyan dahil kay Baste. Kasi alam mo, minsan lang magpa-unlock kasi si Baste sa vloggers. Hindi ko nagpapa-unlock si Baste sa interview sa vloggers. Kahit nga po yung isa sa mga doon sa Politico Scoop, sabi niya, kakaiba ka talaga yung mga interview mo ha. Oo, kasi nagulat ako. Actually, sinabi ko lang yung kay Boss Dada. Sabi ko, Boss Dada, baka naman pwedeng kasi meron daw subscriber. Chika, salamat po. Na stop daw ni Baste. So sabi ko, baka naman pwede mo sabihin, interview natin. Alam nyo, nakailang beses attempt na po akong gusto ko ma-interview si Ma'am Sara, si Boss Pulong, at saka si Baste. This time, nung pinagbigyan tayo, kaya pasensya nyo na po sa KOJC na pinagbigyan ko Isa lang naman po ang layunin natin lahat Garden of Eden Restored sa Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, kung saan nila... Pero pwede ho ba akong bumalik dyan? Kahit ako na lang mag-isa, tsaka yung nagsiserve, pwede niya naman ako, siya na lang mag-tour sa akin. SMNI o KOJC, Pastor Kibuloy, kung napapanood mo to, pwede po ba akong bumalik dyan? Tapos yung nagsiserve sa amin ng kape nung gabi na yun, siya ang mag-ikot sa akin. Wag na ho kayo, kasi ayoko nang istorbohin kayo Ayoko namang istorbo ng ibang mga manggagawa, kahit yun na lang pong nagsiserve sa amin nung gabi. Yung at least yun, medyo bata-bata yun, malakas pa ang tuhod nun. Hindi pala medyo bata-bata, bata talaga. Nakilala ang ilan sa FTMWs ng KOJC. Dito nila nakilala ang ilan sa mga pangalan na dinawit sa umunoy mga pang-aabuso sa loob ng The Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa bogus witnesses ni Senator Risa Ontiveros sa mga nakaraang pagdinig sa Senado laban kay Pastor Apollo. Dito, nabigyan ng mga vlogger ng pagkakataon na magsuri at magtanong sa mga witnesses nang walang script kung totoo nga... Alam mo, yan ang isang bagay na masasabi ko sa inyo. Walang script. Diyan ako natuwa Kasi, hindi ho sila, eto lang pwede nyong itanong ha. Eto lang. At hindi ho tumataas yung kilay nila pag nagtanong ka. Si Basco, salamat po. Vincent, salamat po. Walang ganun. Anything goes. Kung anong gusto mong itanong, kahit kay pastor, wala. Okay lang. Sige lang. Itanong mo lang itanong. Kasi alam mo kung ang isang tao medyo sinungaling, may script ito lang pwede nyong itanong. Naalala nyo nung nakaraang kampanya? May script. Di ba si Macabelli? Di ba? Kasi may itinatago. Pag ganong may itinatago, talagang scripted. Dito, kasi alam mo, magtanong ka lang na magtanong ng magtanong.
Wala hong walang alam mo, ang Banateros hindi nahihiyang particular, I'm speaking for when I say Banateros, Coach Oli, Boss Dada. Kami ho, lagi kong bilin sa kanila, pag kayo pinayagan mag-interview, tanong nyo yung dapat itanong. Huwag nyong pagandahin, huwag kayong sip-sip, ika nga. Yun ang bilin ko sa kanila. Kasi hindi tayo dito para sumipsip. Hindi tayo dito para bula-bulain ng isa't isa. Hindi tayo nag-aksaya ng panahon, pumunta ng Davao, layo-layo, para makipagbulahan. Hindi natin trabaho yun. Ganun ang Banateros. Kaya nga, alam mo, lahat daw tinanong nila Coach Oli, Boss Dada, pati ito si Boss Dada, pasmado rin bibig nito Pati yung Panilimus tinanong niya Ako sayang, haba naman ang pangalan mo, palitan mo naman yan. Ako sayang kamo juga sa... May pagmamaltrato dito. Sinundan ito ng pagpunta nila sa napakagandang Glory Mountain. Grabe, dito umano nakita ng false witness na si alias Rene na nagbigay ng mga bag ng baril si Pastor Apollo, kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa anak nitong si Vice... Alam mo ba, eto hindi ko pala nabanggit to. Ngayon ko lang babanggitin. Alam mo ba pag may naglalanding na helicopter o may lumilipad na helicopter, kailangan sobrang layo mo? Kasi ang hangin wala akong biro ito. Ilang beses na po ako nakasakay ng helicopter. Helicopter nung panahon ng nung kay Madam Secretary Gina Lopez. Helicopter ng pamahalaan yon, yung bumiyahe kami noon. Helicopter na private. Kahit to sa Tokyo, sumakay din po ako, helicopter doon. Inikot ko po yung helicopter. Anong inikot mo yung helicopter? As in ganun po. Malayo ka talaga. Hindi mo makikita o maaaninag ng isang bagay kung yun ba'y baril o hindi. Doon palang katarantaduhan na Kasi hindi ka naman pwedeng lumapit dyan. Lalapit ka lang pag pinatay na yan, tapos yung mga sasakay lang ang lalapit, tapos pag na naman yan, lilipad na naman po yan. Ang hirap po, at sa totoo lang, ibang helicopter siguro yung nalapitan yung witness na yon. Hindi kayo nagtatalik sa... Hindi, feeling ko, hindi helicopter yun dyan, yung nakita niya. Feeling ko doon sa porn, Mali, ba't ko nabanggit? Tumutigan ko naman yun, Malamang yun yung napanood niyang helicopter. At yung nakita niyang, baril, hindi baril yun. Malamang, Totoo! Yun totoo, hindi nga helicopter yun. Iba yun. President Sara Duterte. Masarap talaga pumunta dyan, alam mo, merong pagsisisi sa akin na hindi ako nakasama dyan. Sa totoo lang, meron, Hindi, nainggit ako dito sa mga vlogger na to. Alam kasi, kung hindi lang talaga kay Baste, pupunta talaga ako. Nagkataon lang talaga. Pagpasensya nyo na po kay OJC, alam naman natin ang hirap interview ni Baste, di ba? Pagpasensya nyo na. Kung pwede balik po ako. Kung pwede, balik ako. Kaming dalawa na lang hunong ikot niya, mag-ikot kami ng ganyan, Tapos may tugtog pa. Nandito rin ang mga naging kasamahan noon ni alias Rene na landscaper sa Glory Mountain at nagpakilala kung sino at ano ito dito. Din yung side ni Agtaba. Sino kuya sa inyo dalawa? Dito yung natutulog si Pastor. Nakasuporta ako kay Pastor Kibuloy dahil una sa lahat, ang pinaglalaban namin dito is press freedom. Ayun, as in fresh freedom. Ano yun? Sariwa? Sariwang kalayaan! Press freedom. Kayo naman? Maka naman kayo? Hindi fresh freedom, Pati kapatid binabanatan. Ganun talaga tayo dito. Kasi naaapakan na po Ito po yung helipad. Dito po naglalan yung chopper. So, yung sinabi ni alias Rene, nandito si Pastor at may dalang bag at pupunta natin sa mansyon. Pakitingin na lang kung saan yung mansyon. Di po tayo rito member ni Pastor Apollo Kibuloy. At nagpapasalamat nga po ako kasi bilang isang independent vlogger, napagbigyan po tayo na masilip po natin at makita po natin kahit papaano, malaman din po natin kung ano po yung side naman po nila. Sapagkat may mga lumabas po na mga investigasyon, ang naipakita lang po, yung side lang po ng mga nag-aakusa kay Pastor Kibuloy. Gusto namin yung pantay na hustisya na makamtan ng bawat mayaman man, mahirap man. So,
Si Atty. Libayan ba ito? Atty. Libayan! Hindi. Akala ko si Atty. Libayan. Pasensya nyo na. Pumunta po kami dito sa Glory Mountain para personal na malaman kung totoo yung sinasabi ng alias Rene. So, base po sa nakita po namin dito, from the start, dun sa baba, may helipad. Hindi, alam mo, helipad. Shh, may helipad dyan. Lumilipad yung heli. Nene, kayo naman. Minsan kasi sumasabit lang kayo naman. No, kayo mo ng judgmental. Alam mo kung bakit mga minsan... Sandali lang! Ito naman kapatid ko tumatawag eh. Sandali. Naka-live ako, tong kapatid ko tawag ng tawag. Bakit mo ako tinawagan ng ano? Fresh Freedom. Sinabi ko naman, freedom, letter P naman yun Oo nga, Fresh Freedom. Hindi, ito. Hindi, alam mo kasi, kaya minsan yung si Coach Oli, tsaka si na medyo yung F na siya sa P. Kasi kumain sila siguro. Pag hindi pa yung mga kinain nila, kaya yung pinaging F. Biro lang Doon pa lang naghanap na ako ng mansyon. So wala akong nakitang mansyon. Hanggang na ako nakapunta. Mansyon ba hinahanap mo? Pumunta ka sa bahay ni Romualdez. Huwag ka pumunta dyan. Ang bira. Share live po ba ito? Hindi po. Hulaan ko lang. Tuloy. Dito sa pinakadulong ito. Well, wala rin ako nakitang mansyon. Well, may nakita akong tent nandito. Pero hindi naman mansyon to, kubo to. So ibig sabihin ito, ang pagpunta po namin dito para po imbestigahan natin kung may katotohanan yung ginagawa ni Senator Hontiveros diyan sa Senado, yung paratang kay Pastor Kibuloy. So, maliwanag po sa amin, tama po ang pinaglalaban namin na talagang sinungaling itong witness. Alam mo, kawawa na ito si Dahil sa kakarali, umitim na. Hindi, ang sipag nitong pumunta sa rally. Totoo, yan ang mga vlogger na masisipag talaga. Kaya ito, nangitim na ito Kakasigaw doon sa rally. Ni Senator Hontiveros. Teka lang, at least, kung may tinatago si Pastor Apollo Kibuloy, hindi ka papupuntahin dito. Correct. Hindi niya papakover ito. Papakita. So meaning, wala siyang tinatago. Medyo sa edad ko na ito, ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong lugar. Mayroon pa lang ganitong lugar, no? Bukod sa maganda ang klima, malamig, napakaraming mga puno. Ang sarap siguro tumira dyan, Maraming pine tree, tapos yung mga bulaklak. At saka, ewan ko nagtaka lang ako Naka-live sila ata dyan Pero bakit? May internet kaya dyan? Dito, napaka-ayos, napaka-systematic. Yung mga tao, mukhang wala naman akong nakitang minamaltrato dito. Ito lang yung sarili ko lang pagtingin nung nakarating pa ako dito. No holds barred din na sinagot ni Pastor Apollo ang kani-kanila mga katanungan kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang vlogger na si Lord Byron Cristobal. Hoy, Lord Byron Cristobal! Nunal pa lang, pamatay na. Laglag panty na pagka nakita yung nunal Yung nunal talaga nagdala dyan. Sabi nga ng lelang ko, Apu! Alam mo ba yung nunal mo? Apu! Hindi, totoo. Sabi talaga ng lelang ko to Apu, maraming paiiyakin yung nunal mo na yan. Totoo. Sabi yun ng lelang ko, Apu, yung nunal mo, maraming paiiyakin yan na babae. Sabi sa akin, ng lelang ko, alam mo, tama siya na mali. Tama siya na marami akong pinaiyak pero hindi babae. Yung mga kalaban sa lipunan, di ba? Tama, mali? Mga iyakin, yung sila Bobong Lipunan, si Demon Niño, at saka si Cass Janet. Mga iyakin yung mga yan O mas kilala bilang Banatbay, nahayagan noong naging kritiko ni Pastor Apollo. Hayagang naging kritiko. Kapal ang mukha nito, nasta kikain. Itang gago rin to, Wantakin mo, hayagang kritiko ni Pastor Kibuloy, tas nakikain, ang kapal ang mukha mo, Banatbay. Ay, ang siyang pinakauna nag-post sa social media hinggil sa pagkikita nila ng butihing pastor. Nag-post pang animal.
Unang words, Pastor Kibuloy sa akin. Walang ano eh. Balita ko. Unang words, linawin ko to. Boss Dada kasi mali ang grammar eh. Pakailamero to si Boss Dada. Siyempre, unang words, alam naman sinabi ni Pastor Kibuloy, banat. Ganon lang. Sinabi nga niya, banat bay binabanatan mo ko. Ano yun? Marami o konting words? Di ba marami? Si unang words, pwede ba sabi niya, banat? Ganon lang? Hindi naman yun sinabi niya eh. Boss Dada, UP Dillman to. Wala ka sa ano? Tulay! Nandito po tayo para suportahan po si Pastor Kibuloy. Aba? Doon sa panawagan niya po na maging patas lang. iBags ito, pwede nang ibenta, kikita to. Hayop na iBags siya, no? Naman po hindi natin sinasabi na si Pastor Kibuloy ay walang kasalanan. Tama! O di kaya may kasalanan. Ang importante po patas. Patas! Actually, alam nyo, nung tinitimbang ko nga yung dahilan kung ba tayo sumuporta dito, alam nyo, sapat na po para sa akin. Yung tulad din po na sinabi ni Senator Robin. Gaya-gaya! Walang sariling pananaw! Banat bay, bobo! Bobo ka! Wala ka sariling pananaw! Gaya-gaya kay Senator Robin! Anong bobo pala nito ni Banat bay? Gago rin no? Di ba? Napakawalang niya. Hindi siguro hindi pa nalalaglag yung pagkain dyan. Ano to? Kaya tuloy walang maisip. Ginaya na lang si Robin. Bobo talaga ni Banat bay Gago no? Tanga-tanga nito. Hayop ka. Hindi, totoo naman eh. Bakit mo gagayain yung sagot ni Senator Robin kung may sarili kang pag-uutak? Wala ka pala eh. Ang hina ng utak ko. Yung kanya pinaglalaban tungkol sa ating mga rebelde. Alam nyo, eto, lagi ko sinasabi to sa aking live na SMNI lang talaga ang tumayo para labanan itong rebelde. Na napakahirap po. Alam naman ho natin yan. Dekada na ho silang nanggugulo sa ating bayan. Dekada na ho silang talagang nang-aabuso ng ating mga kababayan. At mahirap lumaban dito sa mga rebelde na ito. Pero gayon pa man, si Pastor Kibuloy matapang na hinarap po ito. At naniniwala ako na isa ho ito sa dahilan kung bakit ho pinipilit itumba ho si Pastor Kibuloy. Kaya nandito tayo para lumaban din, tumulong din, sumuporta sa pinaglalaban ni Pastor Kibuloy. Kala mo seryoso nitong maman to. Gago rin. Feeling niya siguro nasa TV siya. No? Sa bagay, nasa TV naman. Wala pala. Kasi tinanggal yung wala sa TV ngayon yung sa MSS no? Hindi, pero totoo naman sinabi nitong mama na to. Sabi niya, yun talagang pinaglalaban ni Pastor. Yun naman ang kahanga-hanga. Alam nyo, mahirap yung ginagawa ni Pastor. Alam nyo kung bakit po? Ito lang para lang sa kaalaman nyo. Tandaan nyo, maraming pagmamayari si Pastor sa Davao na kung saan very vulnerable po na lusubin ng mga NPA. Alam naman natin mga demonyo yung mga NPA na yan. Di ba kaya nga takot yung mga telco dyan, then nagpapasabog ng tower. So dito kay Pastor Kibuloy, yung lakas ng loob niyang kalabanin ng NPA, pwede hong wasakin, babuyin, pasabugin ng mga NPA. And yet, etong si Pastor nanindigan, di ba? Bernie Sigre, salamat po. Di ba? Totoo naman nanindigan ho siya sa kalabanin nito at wala hong media na gumawa niyan. Kasi alam mo, it's either pinasok na sila ng mga NPA na hindi nila alam na nasa newsroom na nila. 'Di ba? Alam naman natin 'yan. Yan ang testimony nung dating nasa NPA. Talagang sinasadya nilang pasukin ng mga radio station, mga TV station, sinasadya nilang pasukin. Sa SMNI hindi sila nakapasok at pinaglaban ng SMNI. Ang daming pwedeng bombahin ng NPA dyan, pero marapang na hinarap ni Pastor Kibuloy at ang lahat ng mga host ng SMNI ay patuloy na lumalaban at hindi ho natatakot. Dahil ho doon, tulad nga ng sinabi nitong animal na to, tinimbang ko din. 3 na kami nagtimbang. Si Senator Robin, siya at saka ako. Totoo, tinimbang ko rin talaga na, alam mo, maraming
akong hindi inaagrihan pagdating po sa theology ni Pastor Kibuloy. Okay? Pero i-set aside do natin yun. Because ang pinag-uusapan natin dito bilang mamamayan ng Pilipinas. It's not yung ako ba ay gagalang sa paniniwala ng KOJC o ni Pastor Kibuloy o sa teolohiya ng theology ni Pastor Kibuloy. Hindi ho yun ang usapan dito. Ang usapan po dito ay yung bilang mamamayang Pilipino, anong kontribusyon ni Pastor Kibuloy at ng SMNI sa bayan ko. Naintindihan ho natin? Yun ho, napakasimple ho. Napakasimpleng bagay na alam naman po natin, yung iba pinaghahalo. And honestly, minsan tayo may pagka-prejudice ho tayo eh. Pag naghusga tayo sa tao, bakit? Alam mo, kahit ito Biblia, sinabi yan, di ba? Do not, naalala nyo nung pinipili na si David, o nung pumunta ho, yung propeta at pinipili ho, kung sino yung haring susunod. Ano ang bilin doon? Huwag mong tignan yung anyong panlabas. Kasi God looks at the heart. Hindi ho sa, mukhang hari ito. Ito pwede itong waro. Tandaan nyo, isa sa mga matitikas at magaling na nagbigay ng malaking kontribusyon sa Israel noon ay walang iba kundi si David. Pero ang itsura ni David ay hindi mukhang panghari. Naalala nyo? Kaya nga hindi siya pinili eh. Ang pinili yung mga kapatid. Hanggang sinabi ng Panginoon sa propeta, do not look at the heart, ay the physical, kung hindi yung puso ang tingnan. Alam mo, kasi tayo, kaya sinabi yon. Kasi tayo mga tao, may tendency tayong tumingin sa itsura. Ito, mukhang yayamanin to. Itong tao na ito, mukhang matino to. May ganyan tayo. Itong taon to, mukhang manyak to. Di ba? Itong taon to, mukhang magnanakaw to. Snatcher ang datingan ito. Ganun tayo eh. Tayo rin naman, pagdating mo sa, pag hindi ho natin kinalakihang paniniwala o pananampalataya, ganun din ang ating understanding. Kulto na to. Kasi bakit sila ganun? Pataas-taas ang kamay. Gumaganon ganun, parang mga buwang agin. Hindi totoo naman, di ba? Meron tayong ganyan. Actually, nung hindi pa ganun ka masasabi nating na-introduce ang mga born again dito sa Pilipinas, ang tingin natin talaga sa kanila, yan yung mga panatiko, yan yung mga kulto, yan yung mga may sintu-sintu, sigaw ng sigaw, kung ano-anong lengguaheng pinaggagawa. Tama, mali. Alam nyo, totoo din yan. Yung New Testament na, ganun din ang tingin sa mga apostles, sa mga disipulo, o yung mga followers, yung unang mga followers, ang tingin din nila sintu-sintu. So, ganun tayo. Kaya nga sana ang aking wish ho sa taong bayan, ulitin ko I'm speaking from an outsider, not from KOJC. I'm speaking from an outsider. Meron din eh. I mean, ako din po mismo, sabi nga guilty. Guilty sa pagtingin ko sa kanila na hindi ko kasi pareho ng paniniwala to, magkaiba kami. So kulto to. Hindi ho. It doesn't mean magkaiba kayo ng paniniwala, kulto na kagad yung iba. Tandaan mo, pagdating nyo sa langit, it's not a question of ano relihiyon mo. It's a question of anong relasyon mo sa Panginoon. Yun ho yun. So wag ho tayo kaagad manghusga. Kasi alam mo, even on Christians, I'm speaking sa mga full gospel Christians, meron tayong tendency ganyan eh. Yung manghusga, ligtas kaya to? Christian kaya ito? Di ba? Ano kaya ang ano nito sa Christian? By faith o by works? Di ba? May ganyan tayo? Hindi ito taga sa amin. Malamang kulto ito. Baptist kaya ito? Pentecostal. Di ba? May ganyan tayo eh. Ligtas ka. Ay, nako, nag-sign up the cross. Hindi ito. Hindi natin alam. Wala akong may alam sa atin. Hindi, Diyos lang po. Bakit? Yung puso ho kasi ang importante dun eh. Yung puso, sino ang nakakakita ng puso ng tao at damdamin emosyon? Maraming, pasensya na hindi ho lahat
Marami nga ho dyan, ministro, pastor, pare. Ang ganda ng puso, kagalang-galang pag magsalita, pero pag sa personal. Yung mga altar boy talagang binabanatan. Meron niya akong alam, ayoko na lang sabihin kung anong reliyon, pero yung mga namumuno dun, grabe makipag-inuman, basag ulo. Pero pagka nandun na siya sa kanyang place of worship, kala mo di makabasag pinggan. Yung pala, basag-basag na yung mga bote ng beer pag nakipag-inuman. Ay, wag mo natin sabihin pari lang ho ito. Kahit ito ibang mga ministro at pastor, ganun. Wag ho tayong magsabi na pari lang, ganyan na mga pare. Hindi ho. Maniwala ho kayo sa akin, may ganyan din ho pastor. Kasi nga, always remember, hindi nyo naman kasama 24 oras sa mga yan eh. Hindi nyo kasama yan. Only God sees their hearts. So anong punto ko dito? Wag ho tayong humusga pagdating sa relihiyon. Ang husgahan natin kay Pastor Kibuloy o kung sino mang tao ay yung kanyang paninindigan sa bayan. Not on religion. Ihiwalay natin yung relihiyon. Iba ho yun eh. Wag nating pagsamahin. Kung hindi natin kasundo ang relihiyon ng KOJC, walang problema. Ang tanong dito, ano ang ginawa nitong tao na ito para sa bayan natin? Yun ang aking puntirya. Yun ang dahilan kung bakit ako sumuporta kay Pastor Kibuloy at sa SMNI. Ano ang ginawa niya sa ating bayan? Alam ko, nabudol siya. Sinuporta niya si Marcos. Alam ko yun. Pero nagsisi na siya. Okay lang yun. Sino ba naman ako para husgahan yung mga nagsisi sa pagsuporta kay Marcos? Ang dami naman sa inyo nabudol. Sa totoo lang. Pero dahil nagsisi na kayo at ngayon bumabawi kayo, okay na ho sa akin yan. At least, patuloy na pinaglalaban ni Pastor Kibuloy yung tama. At bago sila umalis, nag-ikot sila ng personal kasama si Pastor Apollo sa ilang mga pribadong lugar sa KJC Central Headquarters. Upang mapatunayan na walang anumang itinatago ang KOJC at handa nitong sagutin sa korte ang mga pinupukol na mga akusasyon at kaso. I always respect yung ibang reliyon. Wow! English yun ha, Coach Oli! I always respect! Ayan talaga mga banateros, English speaking eh. Pati si Boss Dada, English speaking. Abangan nyo din si Boss Dada, pa-English din. Ang hirap sa inyo, naging banateros lang kayo, English speaking na kayo. Naaalagaan ni Pastor Kibuloy lahat ng kanyang workers, provided lahat. Yun po ay malaking bagay. Kaya nga yung nakita ko yung eskwelahan kahapon, napakaganda po Ang You're ganda amazed! Pero yun libre. At ang maganda nun, sinabi sa akin, yun ay pwede sa outsiders. Ayun, yan ang sinabi, pwede sa outsiders ang eskwelahan na yan. Kaya nga sabi ko nga dito kay Pastor Kibuloy, Pastor, pwede ho ba ako magpasok? Meron ako mga scholar. Mga bata pa. May mga gusto akong pag-aralin, pwede ko ba ipasok dito? Ano rin sila, mga presentable rin. Hindi sa members. So kung Nanay Fran, salamat po. Pag-aral ni Pastor Kibuloy, yung mga outsiders, iba yung ngiti ni ano doon siya, ko, ay kaya niyang pag-aralin yung mismo miyembro niya. Ang hindi ko makalimutan na sinabi ni Pastor, gumawa lang ng mabuti sa kapwa. Tumulong sa kapwa tulad ng ginagawa niya ngayon sa mga full-time worker sa Kingdom of Jesus Christ. Kasi sabi nito, scholar ang pamangking ko. Diyan boss, Catholic po kami. Yun, ang galing. Itong ganitong sinisira na siya. Pero itong mga naririto, kahit nung mga nasa labas na ng mga ex-worker na lang sila ngayon, nagsasabi sila ng totoo na si Pastor mabuting tao. Kasi yun naman talaga ang naranasan nila noong sila ay nandito pa, full-time worker pa, hanggang sa paglabas nila, ex-worker na lang sila, dala-dala pa rin nila yung mga alaala sa kabila ng kabutihan ni Pastor. Bilang isang political vlogger, ginawa ko po itong personal na laban kung ano po ang nangyayari kay Pastor Kibuloy. Meron mang pampublikong laban? Joke lang. Personal na laban dahil lahat ng source na kinukuha ko po sa pagbablog ay galing po sa SMNI. Para sa akin,
bilang isang Pilipino na sa Ayun para sa amin. Asa na? demokrasyang bansa ho tayo. Bayani sa akin si Pastor Kibuloy. Yun! Bakit bayani? Base po sa aking sariling pananaliksik at base sa aking personal na knowledge sa pagkakilala ko po kay Pastor Kibuloy, ay marami po siyang tinulungang mga Pilipino na hindi nagawa ng mga politiko. Ang laban na ito ay hindi kaya ng isang ordinaryong Pilipino. Yun! Ang paglaban sa komunistang grupo ng CPP, NPA, NDF. Oh, ha? Dito ako bumilib kay Pastor Kibuloy na dapat ang ginagawa ni Pastor Kibuloy sa pagtuligsa sa mga komunistang grupo ay ginagawa dapat yan ng nasa gobyerno. Kaya ho ako ngayon sumuporta kay Pastor Kibuloy dahil tinitingnan ko rin ho yung utang na loob na ginawa ni Pastor Kibuloy sa ating pinakamagaling na presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Anak ko ito ni Freddy Aguilar eh. Joke lang po, joke lang po. May pagkahawig lang, huwag naman kayong judgmental. Previously, we have... Ayun, previously? Oh, ito na, English speaking oh. Ay! Previously, oh, ayan na, English na siya. Kasi alam nyo, sa totoo lang, si Boss Dada lang ang graduate at saka si Coach Oli. Ako po, hindi, at saka siguro yung iba dito, hindi rin. Hindi ako sure, ha? Hindi ako sure. Sa kanila, hindi ako sure, ha? Yung sa amin tatlo, yung dalawa lang ang graduate, kaya maka-English to. Si Coach Oli, San Beda. Ako hindi ako graduate, sinipa ako after ng 5 taon ko sa UP. Eto si Boss Dada, graduate din ito. Kaya ang yabang eh, kung maka-previously, akala mo talagang tuloy-tuloy na English na eh. Sa ating pinakamagaling na presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Previously, we have a lot of reservations. Ayop! Ayop! Oh, patay! Previously, you know, a lot of reservations. Siyala kang animal ka. Grabe ito si Boss Dada, maka-English ha. And marami rin kaming questions as well as yung mga viewers namin regarding yung... Sinong hawig niya dyan? Makahula, merong Banateros Cup. Sinong hawig niya dyan? Sige nga ho, kung may makahula. Ha? Sinong hawig ni Boss Dada dyan? Kung may makahula ho. Panalo. Sige na. Sino ang hawig ni Boss Dada? Hawig ha? Sino Mr. Clear? Hindi ho si Mr. Clear. Kayo naman. Anong si Bato? Hindi ho si Bato. Puro naman kayo mali. Vin Diesel si Mr. Clear. Hindi ho. Ito. Papakita ko sa inyo ha. Pero pwede ho, may pakiusap ako. Huwag nyo hong isasabihin kay Boss Dada to ha. Baka mamaya sabihin niya, Banat Bay, binabanatan mo pala ako habang ikaw ay nagla-live ha. Pero okay lang ho ba, pangako nyo, huwag nyong sasabihin kung sino yung sinabi kong medyo hawig. Hindi ko naman sinabing hawig niya yung ito, sandali. Papakita ko lang. Actually, may pelikula ho siya eh. May pelikula ho ito si Boss Dada. Ayan o. Ayan o, di ba? Hawig ng katawan, hindi naman po ng mukha, kayo naman. Yan. Di ba? Si King Kong, yan. Ganyan, itsura niya, di ba? Tama, mali. Huwag niyo sasabihin, ha. Okay lang ba, huwag niyo sasabihin kay Boss Dada, Hindi, di ba? Pag nakita niyo si Boss Dada, may puwet yan, laki ng puwet yan. Tapos yung dito niya, parang si King Kong. Totoo naman. Pero yung, ulitin ko, linawin ko lang ha, hindi ho yung pagmumuka. Marian Yanson, salamat po. Hindi ho yung pagmumuka ang kamuka, yung katawan. Linawin ko yung katawan. Tuloy. Leadership ni Pastor and the church and yung community. Ayan tingnan mo, di ba? Pag naglakad pa yan, ganyan maglakad yan, parang King Kong. Yari kayo. Palitan na natin pangalan ni Boss Dada, King Kong TV. So, pagpunta namin dito, even if meron kami mga negative mga statements before kay Pastor,
Ang pinaka gusto kong ginawa niya is instead of answering those dun sa mode na ginagawa namin, which is vlogging or in video, pinapunta niya kami dito, invited us here para ma-experience namin, makita namin sa mga sarili namin etong kung... Ayan. Yan o talaga ang pamatay dyan. Oh, kita nyo? Ang pamatay talaga dyan. Amen. Yan. Oh. Yung coach bag niya. Yan ang pamatay dyan. Galing Japan, sariwang-sariwa. Kakabili lang nung December. Oh. Bigay ni Lisa Smugs. Binigyan ng coach bag. Yan baka sabihin na naman ng iba, oh, Banat Bay, yung ano mo ha? O, tanga ka na lang, maniwala ka. Sa mga sarili namin, etong... Oh, coach bag pa lang, pamatay na, oh. Grabe naman yan, oh. Kung gaano ka organized and gaano ka ang ganda ng mga bulaklak dyan. Kaganda and ka-respectable etong Kingdom of Jesus Christ. Marami kaming mga... Oh, pogi no, no? Tanong, informations na gather, yung mga halos lahat ng mga questions ko personally and yung mga viewers ko masasagot ko na. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihat, SMNI News. Ayan, no. So yun lang naman ng live natin. Marian Yamson, maraming salamat. Sir Ban, at pakis ako kay Tatay Digong. Gusto mo i-kiss ko si Tatay Digong? Huwag naman, ganun. Oo nga naman, baka naman taboy ako ng mga security niya. And anyway, alam mo, tawa lang natin, pinagtawanan lang po natin yan para naman masaya-saya ang gabi natin bago umagabi. Pero alam nyo, napakaseryosong bagay ho ito. Alam mo, sabi nga nila, sa mundo na ito, lagi namang kaya hindi ako naniniwala dun sa voice of the people, voice of God, yung populi-populi na yon. Hindi ako naniniwala dun. Bakit to? Tandaan nyo, nung ang Panginoong Hesus ay pumasok ko doon sa templo, di ba? Sumisigaw ang mga tao noon, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. The same people are shouting Hosanna in the highest, same people na sumigaw ng crucify Him. Kasi the crowd doesn't mean you are on the right track. Yes, today, there are a lot of people condemning Pastor Kibuloy and the SMNI. Pag binasa nyo social media, grabe ho ang troll farm. Lalong-lalo na ho sa X o sa Twitter, grabe ho dyan ang mga banat. Oo, wag nyong ipaubaya na lang pala natin yan sa tamang panahon. Time will tell kung sino talaga ang nasa tamang posisyon o nasa tamang kalalagayan ng puso. Hindi ho natin masasabi yan. Tandaan niyo yan. Hindi ho natin pwedeng sabihin na, hindi, mali ho si Pastor. Bakit? Dahil lang sa naririnig mo? Ay, ang tanong, nung nagsalita ka bang sinabi mong mali yan, nagsaliksik ka ba muna? O, pag hindi ka nagsaliksik, ibig lamang po sabihin nun, judgmental ka. O, dapat matuto tayong magsaliksik muna ng mga totoong nangyari. Nandito po ako, hindi para sabihin sa inyo na mabuting tao si Kibuloy. Nandito po ako para sabihin sa inyo, kayo mismo magsaliksik. Kayo mismo i-research ninyo. Ano ba yung kaso niya? Ano ba nangyari? Bakit may kaso siya? Kasi tandaan ninyo, kung ikaw ay nabubuhay nung panahon ni Kristo, si Kristo noon, hindi ko tinutulad si Panginoong Hesus kay Kibuloy, pero yun at that time, makasalanan ho siya. Kahit sa mga sumunod na mga pinagpapapatay ng patiwarik, sino? Si Pablo. Ang akala ng tao, si Pablo ay isang kulto. Akala ng tao, itong si Pablo ay makasalanan. Kaya inusgahan siya at pinako ng patiwarik. Marami sa kasaysayan ng buong mundo na hinusgahan ng tao na mali. But eventually, dun lang nila na-realize after how many years na na-realize sila, tama pala itong tao na ito. So maybe now, justice in public eyes ay wala po kay Pastor Kibuloy. But someday, the truth will come out. Yun lang lagi natin tandaan. Tandaan nyo kasi iba ho ang nakaupo ngayon. Iba ho ang nasa kapangyarihan. Sila ho ang nagkikwento ng kasaysayan.
mabuti na lang din ay merong social media na ang akin lamang po hindi ko naman sinabing paniwalaan nyo. Ang sinasabi ko lamang po ay tignan ninyo. Kung kami po ay may punto, kung wala naman po kaming punto, di itapon ninyo. Ang importante, both sides, kaya nga, alam nyo, kaya tayo may kaliwang tenga at may kanang tenga, hindi nilagay sa harap. Kasi, pakinggan natin ng lahat ng sides, left and right. Tapos, pansinin nyo, iisa bibig. Because, kung ano yung narinig mo sa kaliwa mo, kung ano yung narinig mo sa kanan mo, the rest itapon mo, isa lang yung maging opinion mo, yung sa bibig mo. Pero, kung isa lang ang pinakinggan mo, naturalmente, kung ano lang pumasok dyan, yun lang ang lalabas sa bibig mo. Kaya nga, dalawa ang tenga Diba? Left and right. Listen to both sides. Then, you conclude. Yun lamang po. Maraming salamat po. God bless everyone. See you again mamaya madaling araw. Bye-bye.